Naging maayos at mapayapa ang una't pangalawang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy sa Maynila ayon sa isang election officer ng lungsod. Narito ang balita ni Creseline Catarong. Nitong Martes, Oktubre 1, binuksan ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang mga tanggapan para sa pagsisimula ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa mga kandidato na may intensyon na sumabak sa national and local elections sa Mayo sa susunod na taon. Ayon kay Manila 3rd District Election Officer Attorney Jericho Jimenez, maayos at mapayapa ang paghahain ng COC sa una at ikalawang araw ng filing period sa lungsod. So far, peaceful naman yung naging filing natin. As of today, lunchtime, meron tayong 26 na councilors na nag-file. Then isang mayoralty candidate. Kasi hindi naman ganun kadami ang in-expect namin mag-file. Pero kung average siguro kahapon, kung nag-expect tayo ng mga, let's say, 240, kung ang nag-file kahapon is 12%. Sa kanilang tala nitong tanghali ng Miyerkules, mayroon ng 26 na nag-file para sa councilors at isang mayoralty candidate. Si Romel Miranda ay isa sa mga naghain ng COC at tatakbo bilang konsehal ng ikalawang distrito ng Maynila sa ilalim ng aksyon demokratiko ni dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Pangunahing layunin ni Miranda sa pagtakbo ang makapagbigay pa ng serbisyo sa mga mamamayang nasasakupan. Dating nagsilbi bilang police officer, isang licensed engineer at naging professor din si Miranda. I think the people of Manila deserves the best. As representative of the 2nd District of Manila, I commit myself to be a good member of the council and to be of service to our people. Number one, with knowledge. I think candidates should be knowledgeable in what they're going into as councilor. Second, with related experience. As I said, I've been with government. My family has been in public service for a long time. And of course, most importantly, is your intention. Unang tututukan ni Miranda kung papalaring manalo ang mga programa para sa edukasyon. Education is a good equalizer in providing opportunity for kids, especially people from Tondo who came from poor families. For me personally, I'm an advocate of reading. Reading. I think kids should have strong foundation in reading. In fact, I built a public library in one of the high schools in Tondo. Isa pang isusulog ng councilor aspirant ang mga programang pangkalusugan. Isaan niya kasi sa nakikita niya ay maraming tao ang nagdurusa sa iba't ibang health-related problems. I think we should educate our people as far as diet is concerned, as far as way of living, and of course, improving their nutritional source. Okay, and of course, that is related to livelihood. Samantala, patuloy na ipinaalala ng COMELEC Manila na 3 tao lamang ang maaaring isama ng kandidato sa paghahain ng COC. Ang maximum na pwedeng pumasok dito sa cinema is 3. Based sa resolution ng COMELEC, 3 companions plus siyempre yung kandidato. The rest, pwede sila maghintay dun sa labas ng cinema. Meron tayong nakalaan dun na waiting area. Meron din dong allotted na space para dun sa pagpapicture. Let's say kung mag-grupo sila or yung family nila, may LED background naman doon. Ibinahagi naman ni Jimenez na wala pa siyang impormasyon kung kailan maghahain ng COC ang ilan pang kilalang personalidad sa lungsod. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Creseline Catarong, SMNI News.